Sa akin pong kapatid na pare, Father Hans, at kanyang mga kasama mula sa Saint Charbel family, sa ating mga kapatid na nanggaling pa sa iba't ibang lugar, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos, nandyan ka. Pero siyempre, salamat kay Saint Charbel dahil siya ang dahilan kung bakit ka nandito, di ba? Nabalitaan mo na ngayong araw na ito, dadalhin ang pilgrim relic ni Saint Charbel. At ito naman ang kanyang pinakapangarap. Ito yung kanyang gustong mangyari, na ang mga tao ay maipon at malapit sa Diyos, na kung ano man ang sitwasyon ng tao, mayroon man siyang karamdamang pisikal, emosyonal o spiritual, ito sa tulong ng kanyang mga panalangin ay mapagaling. Amen. Umaasa tayo sa Diyos sa kagalingan, sa tulong ng panalangin ng mga banal. At isa sa kinikilala natin na talagang napakalapit at napakalakas ng dasal sa Diyos ay si Saint Charbel, isang monghe. Sa kanyang halos buhay, simula nung siya ay nagbigay ng sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, namuhay na siya ng tahimik, namuhay na siya sa pananalangin. Ibinigay ang kanyang sarili sa Diyos sa katahimikan ng pananalangin. Kaya hanggang ngayon, bagamat matagal na siyang namayapa, patuloy pa rin niyang ginagampanan ang kanyang pangarap, ang kanyang misyon, na sa kanyang pananalangin, sa kanyang pamamagitan, mailapit ang tao sa Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magmakaawa ng biyaya sa Diyos para sa anumang kahilingan at intensyon na nais nating makamit sa pamamagitan ng pananalangin ni Saint Charbel. Umaasang ang lahat ay pagkakaloob niya sa atin. Nawa ang pagdiriwang ng banal na Eucharistiyang ito ay maging daan upang tunay na tayo ay magkaroon ng kagalingan. Kagalingan lalo na espiritual. Ibig sabihin, ang ating mga puso nawa ay magkaroon ng pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Sapagkat iyon naman talaga ang pinakanais mangyari ng mga banal, ng mga santo, lalo na ng ating inang si Maria, na sa kanilang pamamagitan tayo ay magkaroon ng pagbabalik loob sa Diyos, ng pagbabago ng puso. Kumbaga, secondary na lang yung physical na kagalingan. Mas kailangan natin ang espiritual na kagalingan. Mas kailangan natin ang pagbabago ng puso sapagkat diyan magsisimula ang kagalingang physical. Kaya mga kapatid, kung ano ang layunin ni Saint Charbel sa kanyang pagiging monghe, sa kanyang pagiging madasalin at sa kanyang pamumuhay ng tahimik, iyon ay para sa mga tao. At salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito, kasama ang pilgrim relic ni Saint Charbel, naririto tayong lahat, nananalangin, nagninilay, nananahimik at humihingi ng biyaya. Ang lahat nawa
ng kahilingang iyan sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Saint Charbel ay maipagkaloob sa atin. Amen.